Ang ganito kagagandang konsepto ng racing pigeon loop ay gawa ng mga Taiwanese puncher. Pero alam mo ba na hindi lang sila sa paggawa ng loop kilala? Kilala rin sila bilang mga isang malulupit na Taiwanese breeder ng racing pigeon. Pigeon puncher ka ba? Kung ganun, magkwentuhan tayo dahil para sa'yo ang channel na ito. Dahil open series ang karera sa Taiwan, kinakailangan mo talagang mag-produce ng isang super bird dahil sa higpit ng kompetisyon dito. Sa loob pa lang, inoobserba na nila kung sino dapat ikal. Sa basket pa lang, sinasanay na nilang ma-stress ang mga young bird upang maging physically ready at mentally ready para sa darating na basketing at road training. Bago ikarga sa tunay na crates na masikip, magulo, maingay at masyadong stress. Sa low play pa lang, masusing inoobserbahan ng mga Taiwanese puncher ang kanilang young bird. Dito, tinitingnan nila kung sino ang may lakas, may talino at mabilis matuto. Walang lugar ang mga mahihina, mababagal at walang talino. Ang hindi makakamit sa ganitong requirements ay ikakalka agad, hindi makasama sa road training o self-toss. At ang mga papasa sa low fly, yun lang ang may karapatan sa road training. Self-toss agad ang ginagawa nila upang maging independent ang mga young bird nila. Nagsisimula sila sa 5 kilometers, 10 kilometers, 15 kilometers at pataas ng pataas. Nagsisimula sila sa mga tulay o ilog upang ma-develop ang kanilang navigational skills. Nagsisilbi itong markings na magagamit nila pagdating sa araw ng karera dahil pagdating ng club training, tawid dagat ang kanilang gagawin. Ang sinumang tutukod o mabagal umuwi ay ikakalkagad, hindi na isasama sa club training. Ganyang kalulupit ang mga Taiwanese racing pigeon puncher, walang lugar ang mga mahihina, mababagal at matagal matuto. Sinasala talaga nilang mabuti bago isampa sa club training. Natawid dagat, 70 kilometers agad sa umpisa sa napakalawak na dagat na ito. Pero hindi dito nagtatapos ang pagkakal nila. Nagkakal pa rin sila sa unang club training. Ang hindi makakauwi sa tamang oras, ang tutukod, ang uuwi kinabukasan ay hindi na nila isasali na susunod na club training. Ganyan sila kalupit kung magsala ng mga elite pigeon na gagamitin nila sa tamang oras, tamang panahon ng karera. Dahil para sa mga Taiwanese puncher, walang puwang sa kanila ang second chance. Hindi uso sa kanila ang favoritism. Basta hindi nila na-meet ang requirements ng pagiging isang pigeon elite, ikakal nila yan. Wala silang pakialam kahit anak pa ng champion yan, kahit gaano pa kamahal yan, kahit paborito pa yan ng asawa nila, kahit gaano pa yung karami nila, basta hindi pumasa sa pagsubok, ikakal nila yan. Hindi sila tumitingin sa dami, kundi sa quality ng ibon, yung kayang tumuwid ng dagat at makasurvive sa kahit anong klaseng kondisyon ng panahon. Iyan ang mindset ng mga Taiwanese racing pigeon puncher upang makasurvive sa napakalupit na kompetisyon ng Taiwan racing pigeon. Tapos ibang puncher dyan sa Pilipinas, tuwang-tuwa pag nakabili ng may singsing na Taiwan, mga tumukod yun. Iyon, yung mga tumukod sa barko. Yung mga ibon na hindi pumawasa sa standard ng pagiging isang elite racing pigeon, ganito ang ginagawa nila. Ang mga ibon na dumaan sa ganitong klaseng method ay siguradong kayang mag-survive, kayang manalo at mag-dominate sa Southeast Asia o sa buong mundo. Bagamat masyadong brutal ang pamamaraan ng mga Taiwanese racing pigeon puncher, wala na tayong magagawa kasi diskarte nila yan. Magkakaiba tayo ng diskarte. Kaya lang, hindi pa rin sila nakaligtas sa mga kritiko o yung mga basher. Ayon sa ibang pigeon puncher,
Masyado raw bata ang mga ibon na ito para ikal. Ni hindi pa nga raw lumalabas ang totoong potensyal ng ibon na ito. Bakit ikakal daw kagad ng maaga? Pwede naman daw hintayin na mag-mature ang ibon at i-develop ito upang lumabas ang full potential. Sa western kasi naniniwala doon yung mga ibang pigeon puncher na pag matured ng ibon, doon talaga lumalabas ang tunay na galing nila. Hindi yung kay bata-bata pa, ikakal mo na. Wala talagang pagkakataon o pangalawang pagkakataon. Ganun pa man, para sa mga Taiwan Racing Pigeon Puncher, hindi nila basta-basta babaguhin yun dahil yun ang nakasanayan nila at yun ang mindset nila. Kung ikaw ay isang Pigeon Puncher, ano masasabi mo ron? At kung tatanungin kita, ia-apply mo ba rin ba ang ganyang method sa iyong loop? O magiging epektibo rin ba ito? Kung ako tatanungin, hindi ko gagayahin yan kasi hindi naman ako sa Taiwan nakatira. Sa Pilipinas ako nakatira. Dito sa Pilipinas, hindi uso yung ganyang method. Hanggat may umuwing ibon, ikarga lang ng ikakarga yan. Siyempre, magkaiba ng sitwasyon ang Taiwan at Pilipinas. Kung ang Taiwan, puro dagat. Dito naman sa Pilipinas, halos kombinasyon yan. Dagat, bundok, at kung ano-ano pang mga obstacle gaya ng lambat, boy dakma, boy daget, boy tubos, boy benta, boy baril. Sama mo pa yung pagiging tropical weather natin at mga unpredictable na panahon. Hard race, smash race, summer, umuulan, tag-ulan, umiinit. Habang umuwi ang ibon mo, ikarga mo ng ikarga. Malay mo, malakas na tsamba mo, malakas pa swerte mo. Pag nagkataon, instant bilyonaryo ka pa. Gaya ng ibon na ito, MacArthur champion yan. Galing sa small puncher. Buti na lang, hindi siya nagkal. Kasi kung nagkal siya, baka hindi siya nag-champion. O ayan, champion na siya ngayon. Bilyonaryo pa.